So magandang tanghali sa ating lahat or magandang hapon na rin sa mga nanonood din sa atin diyan sa ating live. At siyempre, kumustahin na natin ang mga kasama natin ngayon dito sa ating live. So Kuya Hakim, kumusta naman ang long weekend natin? Dahil siyempre medyo mainit ang panahon sa ngayon at minsan kami sa babugso-bugso rin talaga ang tagulan. Kumusta naman diyan sa atin, Kuya Hakim? Actually, so far ngayon 'no, so by the way 'no, isang napakagandang hapon 'no, sa ating lahat, sa lahat ng mga manonood natin dito sa Kalambag. Ayan 'no, kita naman kanina na sobrang init at ngayon naman ay medyo makulimlim, oo, medyo makulimlim. Pero gayunpaman ay tuloy-tuloy pa rin ang Kalambag. Dahil gano'n din 'no, yung mga last days din 'no, umuulan din kada gabi, then morning is sobrang init 'no, that affects the health of every Filipinos 'no, na talagang it's very evident. And of course 'no, during that days 'no, I was able to extend 'no, my FS journey 'no, from 4 weeks to 5 weeks na. Supposedly dapat 3 weeks lang, pero since yun na nga 'no, I just want to enjoy every single moment, especially when I was inside the classroom teaching students 'no, even they're college students. Then of course, enjoying giving them summative test exams 'no, and of course teaching them. And also I really appreciate uh, the trust that given to me by my artist, Sir Michael Itakdoro. Thank you so much, Sir Takdoro, no, for giving me this opportunity, this very wonderful opportunity, no, to teach this young Filipino and very intelligent youth, no, na talagang we are always be proud of. And of course, no, I am happy that I was part of the journey as a student in our university, and we really hope that soon or in internship I was sent to DepEd 'no, isa-send nila ako sa DepEd to have my internship. It depends upon the situation pa, but currently 'no, may mga ayun na, bumubulong na sa akin na what if dito na lang daw ako mag-intern gano'n, then sa kanila ako mag-ano, sila yung magiging critic ko, and I was so happy. I really appreciate that. So, ayun, ilaban lang natin 'to. And yung FS manual ko medyo talagang na delay siya kasi nga 'di ba, sab yung iba kasi, 3 weeks tapos na sila, then they are just able to kumbaga they're just focusing on answering their manuals, but me, still continue to observe, to have my class. So very happy, and I'm so very grateful 'no, as an FS student and rooting for internship. So ikaw naman, tawag nito, Roger, na nauna sa akin sa FS, and, you said a while ago na send to tawag nito, internship na. So, how was your preparation for that? And how are you 'no, in this past few days na of course last Kalambag wala ka, so kamusta ka nung mga araw na yun? Ayun, okey, maraming salamat sa sa pag-aalala ayun. Thank you sa siyempre okey na okey naman kasi nanghihinayang nga ako at hindi ako nakasama nung first episode ng ng Kalambag dun sa tungkol dito sa pag-uusapan natin mamaya. So, dun nga sa FS namin na sa Akim tapos na kami, going to tawag dun, practice teaching na kami. So, nag-aantay na lang kami ng announcement kung kailan yung pinning namin para ma-prepare na din namin yung mga gagawin namin sa school kasi tawag dun 'no, bukod dun sa gusto din naman namin makilala yung magiging CT namin or critic teacher. Kasi nung first week ko pa lang sa FS talagang kinakabahan ako magturo, tawag dun 'no. Tapos kung paano ko sila observe, paano ko sila i-handle, tapos ayun, nung first week pa lang andito na ngayon, dito na ako sa practice teaching. Sobrang kinakabahan pero nakaka-excite kasi wala na akong sasagutan na manual. Yun lang. Ayan, So, so ikaw ayun 'no, sobrang nakaka-bless at saka ang saya-saya ng ganyan. Parang na-excite na rin tuloy akong parang yung umabot na yun sa mga degree na naaabot niyo ngayon. Parang ngayon ko pa lang nakikita sobrang nakaka-excite na. Tsaka ang dami palang ginagawa. Pero siyempre sabi nga nila mas maraming ginagawa, mas masaya. At siyempre, ako naman dito sa lugar namin, masaya rin at the same time siyempre yung ating klima hindi rin naman
minsan umuulan, minsan mainit, pero okey naman po at the same time yung klima natin hindi naman nagaanong sobrang katulad nung nauna na sobrang mainit talaga na parang nakakapasok talaga siya ng baga. Pero ngayon, okey naman siya, tag-araw na at, yung tag-ulan naman dito sa'min hindi siya gaano naman na malakas. Kumbaga parang pampalamig lang. Pero dahil nga po dito sa bundok, ang pagiging malamig ng klima dito natural na natural. Kumbaga kahit ganito na siya kainit, yung hangin is fresh at saka pa rin na humahampas. So, okey naman at masaya ako na magkakasama na naman tayo at siyempre take the floor Kuya Akim. Siyempre bibigyan tayo ng recap sa mga yung sa past na pinag-usapan natin last episode. Back to Kuya Akim. So actually, this is just a continuation lang no, dun sa napag-usapan natin last week. And I know some of you ay nakapanood. And of course, some of you ay hindi rin. So it talks about the national, parang this is a continuation or part 2 lang din ng ng ating napag-usapan kundi tungkol sa break the prevalence and the violence protecting child, creating a safe Philippines. Kumbaga binida natin dito yung mga karapatan ng mga bata, no? Mga karapatan nila on, of course, no, mga civic ba yan or social rights o ano ba yung karapatan ng mga bata na siyang dapat ay matamasa nila, lalo na yung maprotektahan sila sa namang uri ng karahasan, digmaan, o anumang uri no, ng pang-abuso na posibleng mangyari sa kanila. And of course 'no, napag-usapan din natin 'no, yung kung papaano tayo magiging aware sa ating mga karapatan 'no, on how we enjoy our rights as a youth. So, ayan kung gusto niyo pong panoorin o mas malaman niyo pa po ng mas malaliman ay balikan niyo lang po ang episode na yon. Kundi mapapanood lang po yan sa Kalambag, ayan, sa Kalambag official Facebook page at sa iba pa pong mga official Facebook page po ng mga schools 'no, na cross-posted po ang Kalambag. So, back to you, Hannah. So, ayun 'di ba, ang saya ng mga marami-rami rin tayong napag-usapan at saka siyempre nakaka-bless kasi siyempre alam na natin, nalalaman pa rin talaga natin yung mga karapatan na meron tayo. Pero sa ngayon, sa pagdako natin sa pagdating sa edukasyon, paano natin napapalaganap ang edukasyon sa mga kabataan tungkol sa kanilang mga karapatan at kung paano protektahan ang kanilang sarili. So, kung paano ba natin maprotektahan yung sarili natin sa pagdating sa edukasyon. So, ayun Kuya Hakim, siyempre mauna ka na. Ayan, thank you so much 'no, and of course, I remember last Tuesday when I discussed to my class about the policies on agrarian reform. Of course, it's such a rights then 'no, of our farmers, gano'n. But but that but the bottom line is this, and we can use education as our platform to spread awareness about the rights of the child, about the every rights of a child that they deserve to know, that they deserve to have, no? Isang napakagandang plataporma ang edukasyon upang tayo mismo ay makamtan natin kung ano man yung talagang gusto nating karapatan. Hindi sa gustuhan, hindi kung ano dapat yung karapatan na meron tayo, kalayaan na meron tayo. Ano yung mga bagay na siyang nararapat na para sa atin. As simple as that 'no, na talagang kailangan na hanggang ngayon ay may paglaban pa rin natin 'no. At of course 'no, education din ay hindi lamang siya yung magdadala sa'tin sa tagumpay, kundi ang edukasyon rin ay ang magbubukas sa'tin sa mas maraming opportunity na mas ma-connect tayo sa iba't ibang mga platforms gaya nito 'no, gaya nitong Kalambag 'no. Education is my first platform, but when I step up as a student leader 'no, in that school, so division office introduced Kalambag to me. So that's why we are here 'no, sa Kalambag. So kumbaga, we can use education as our bridge to gain more opportunities 'no, to be in ourselves, to show our self-authenticity, and of course, to advocate, to fight something that other youth are deserve. So, ikaw ba Roger, since si Ana yung nagtanong sa'kin 'no, so ikaw naman Roger, so paano ba natin paano ba paano natin mapapalaganap ang edukasyon na sa mga kabataan tungkol sa kanilang karapatan at kung paano mapoprotekta o paano protektahan ang kanilang mga sarili 'no? Take it away, Roger.
Kuya Roger, naka-mute ka ata. Nakamute ka ata, Roger. Oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Sorry. Tignan nyo, nakakabahan ako kahit matagal na ako sumasali sa mga ganitong live. So, pasensya na, yun lang. Doon kung ano ba yung may ano ko kung ano, paano natin matutulungan yung mga bata tungkol sa edukasyon at sa kanilang mga sarili is, gaya nga nito ginagawa natin, di ba? Bilang tayo mga kabataan o nakakatanda sa kanila is, ginagawa natin is, yun nga, nagla-live tayo para magbahagi ng mga karapatan nila or yung mga dapat nilang gawin or dapat yung mga unahin nila para sa kanilang sarili. Kasi nga, ang importante sa atin is yung edukasyon. Yung pangalawa is yung karapatan natin. Kasi kung wala tayong karapatan o wala tayong paninindigan para sa ating kapakanan, eh syempre mapapabayaan din natin yung ating sarili. Doon bilang kabataan is hindi dapat natin pinopromote yung ating sarili. Kung baga, pinopromote din natin yung mga kaalaman natin. Halimbawa, kung pwede nating ibahagi sa kanila yung mga dapat nilang gawin or mga hindi dapat kasi yun yung nakakatulong sa kanila kung kung paano nila mahubog yung sarili nila, kung paano sila maging independent. Pero hindi naman lahat is nakakaya yung maging independent kasi nga meron pa rin natatakot kasi lalo na sa mga sarili nila na baka daw hindi nila kaya or baka pagtawanan lang sila. Pero hindi pa rin nawawala yung mga taong tumutulong sa kanila para mawala yung takot sa sarili, mawala yung kawalan ng tiwala sa sarili na baka hindi ako makapagtapos or baka hindi ako makapasa kasi nga ganito lang yung kaya ko. Pero andito pa rin tayo para magbahagi sa kanila kung paano nila i-build up yung kanilang mga kaisipan at kanilang mga tiwala sa ibang tao. Yun lang. So, ayun nga, sa akin naman, in terms of education, siyempre, ang pagkakaalam ko ay napakalawak ng pag-aaral pagdating sa edukasyon. Dahil, siyempre, oo nga rin naman po, sobrang tagal natin ilang taon tayo sa elementary, it's 6 years. Pagdating naman sa high school is another 6 years ulit, kasama na po yung senior. Siyempre kasama na naman yung college. So, parang nakaka-20 years tayo sa pag-aaral. Pero napaka-importante rin po talaga ng education kasi ang edukasyon ang susi para sa magandang kinabukasan, sabi nga po ng aking ama. Bago siya ay yun po now, naisabi niya naman po na ang edukasyon talaga ay isang malaking susi. Kumbaga po sa ano, kung sa sasakyan, hindi aandar ang sasakyan kung walang susi. Gano'n po siya, ang edukasyon ang susi sa lahat. At siyempre, bilang isang kabataan, obligasyon natin rin na ipakita natin kung ang bilang edukado, yung maisapuso natin, maisapamuhay natin yung bilang kung yung mga pinag-aaralan natin, yung mga nalalaman natin. Yun yung isa sa pwede nating magamit para maipakita natin sa ibang tao at mabigyan natin sila ng initial or ng um, yung makita nila kung gaano nga ba yung nagiging outcome sa atin, yung nagiging ano sa atin, nakikita nila sa atin kung paano yung outcome sa atin ng edukasyon. At least at the same time, di ba marami tayong napag-aaralan sa education, like values, mga ganyan, sa respeto ng tao, sa mga academics. Yun, isa sa mga bagay yun para makita natin, maipakita rin natin sa ibang tao na maganda na ikaw ay nakaranas or makaranas dapat ng edukasyon dahil karapatan mo yun bilang tao, bilang kabataan, at bilang siyempre mamamayan. Karapatan mong makapag-aral. Isa yun sa maipapakita natin para makita nila na karapatan pala nila dapat na mag-aral. At siyempre, karapatan rin nila na dapat sila ay magkaroon ng maayos na edukasyon. So ayun, in comes naman po sa teknolohiya. Lipat naman tayo sa teknolohiya. Pagdating naman sa teknolohiya or sa social media pagdating sa English, sa paano ngayong malaki ang papel ng social media
marami tayong social media, pagdating sa social media napakalawak. Meron tayong Facebook, Instagram, TikTok, or marami pang iba, marami pang applications na nagagamit natin in social media. Meron din tayong Google, siyempre madalas natin sa mga estudyante, lalo sa ating mga estudyante, kadalasan natin nagagamit talaga ang technology or social media para sa pag-research, para din matulungan tayo sa mga ating academics. So, paano para sa panahon ngayon, malaki ang papel ng social media sa buhay ng mga kabataan. Paano natin magagamit ang social media upang mabigay ng tamang impormasyon tungkol sa kaligtasan at karapatan ng mga bata. So, Kuya Roger, na kita, paano nga ba? Sige, thank you ano Hana. Ayun, paano ba natin matutulungan yung mga bata lalo na sa pagdating sa social media or teknolohiya. Una-una is ipopromote natin dito yung paggamit or mga limitasyon at mga rules kung paano natin gamitin yung social media. Unang-una sa school, unahin muna natin sa school. Pagdating sa school, kasi meron namang course na TBL, meron din kasi tinuturo sa kanila kung paano sila mag-create ng PowerPoint, paano sila gumawa ng Word, paano sila gumamit ng Excel. Kasi ito din yung dapat malaman nila kasi kasi karamihan kasi ng bata is hindi talaga na ano sa social media. Lalo ngayon, yung iba hindi pa masyadong alam sa gumamit ng cellphone kasi bukod sa ano is mas inuuna ng pamilya nila yung mga kain. Pero as of now kasi mas marami ng bata ngayon ang may gumagamit ng mga cellphone ganon at gusto pa nilang malaman kung ano pa talaga yung ano pa yung pinakamalalim ng paggamit ng social media. Pero ayun nga sa school, pagdating sa school tinuturo dito yung mga ginagamit pang edukasyon. Halimbawa, yun nga PowerPoint, Word, Excel, tapos mga iba pang apps na pwede nilang gamitin sa pag-aaral. Halimbawa, yung mga apps na pang kung paano sila gumawa ng mga essay, mga apps na ano tawag doon, yung mga makakatulong sa kanila sa edukasyon lalo na yung mga games na ano tawag doon, yung mga word puzzle, mga gano'n. Kasi yun doon mismo nalalaman nila kung paano yung pagbuo-buo ng mga letra, tapos yung mga paghahanap ng mga salita. Doon pa lang is nabibigyan na sila ng idea kung paano yung tamang salita or paano yung paggawa ng isang sentence na gamit ang apps. Tapos pagdating naman dito sa labas is meron tayong di ba may mga sikat na tayong mga vlogger na hindi lang nila binablog yung mga pagkain, mga kung saan sila pumupunta. Meron din namang mga vlogger na teacher. Ang dami ko napapanood sa YouTube na mga vlogger na teacher kasi tinuturo din nila kung paano yung halimbawa sa science, yung mga experiment, kung paano yung dapat at hindi dapat gawin. Tapos pagdating naman sa mga hygiene, tinuturo din ng mga teacher yun, yung mga nagla-live. Tapos minsan yung mga pagdating din sa bukod sa hygiene, tapos sa math, tinuturo din kung paano mag-solve o paano makuha yung mga tamang sagot. Pero sa masasabi ko lang is hindi naman lahat is nakakatulong sa atin sa edukasyon, lalo na mga fake news. Tapos lalo yung mga kinakaadikan din natin ng mga video, mga games. Dapat natin limitahan yung lalo sa mga nanonood o sa mga kapwa-bataan dyan na dapat limitahan din natin yung paggamit. Kaya lang, hindi ko masasabing limitahan nyo or halimbawa, huwag na kayong gumamit ng mga gadget. Nasa na yun kung yun na rin yung magiging sa sarili natin kung abutuin natin or hindi. Yun lang, Hana. So, ayun, no, medyo parang mahina siguro talaga yung connection ni Kuya Akim, nawala si Kuya Akim. Pero, syempre, yun nga, ang laki pa rin ng ano sa atin ng social media. At the same time, kinukuhanan pa rin natin siya ng informations, katulad nga nung sinabi mo Kuya Roger na tulad na lang sa pag-solve ng mga problems, mga pag may hindi naiintindihan.
So, Kuya Roger, to make the story long, so gayon. Paano ba yun natin malalaman kung tama ba yung information na nakukuha natin sa social media or sa teknolohiya? Ayun, nakabalik si Kuya Aki, pero Kuya Roger, ikaw muna sige. Ayan na, ako muna akin na. Joke lang. Kung ano ba yung mga tawag doon, no? Na kukuha natin, tawag doon. Siyempre yung ang dami kasi, kaya lang, ang dami, pero isa na lang yung babasa ang tao doon. Sabihin ko is, hindi lahat kasi na, ng information na nakukuha natin sa social media is totoo. Kasi nga, merong tawag doon, nangyayari na, tawag doon, yung mga scam kasi ang gusto ngayon is mga live selling, tapos yung mga nabibenta sa Facebook, kahit sa, tawag doon, sa mga live, nagbibenta sila ng mga items. Tapos, minsan, pag may bumili sa kanila or may bumili sa kanila, pagdating dun sa mga bumili ng items, tawag doon, no, mga scam, di ba? Mga sira-sira or wala, kahit tapos pagdating doon, wala. Ang nangyari doon is na-scam nila yung tao, naloloko nila yung tao dahil nga sa paggamit nila ng maling impormasyon. Tapos yung mga yung mapagpo-promote nila ng ang ganda nito, tapos pagdating doon sa umorder, wala na, sira-sira, tapos hindi tumatagal, lalo na sa mga gadget, ganun tumatagal. Then, yung mga yung mga page talaga, yung mga page na tawag doon, yung mismong page na ginagamit is may gumagamit or may gumagawa ng panibagong page na ginagamit nila yung para manloko ng tao. Halimbawa na lamang yung page na pagpo-post ng ngayong araw may bagyo, tapos yun pala wala. Pero ang pinost ng mga, halimbawa, pinost ng Pag-asa or ng mga tagapagbalita ng ng bagyo is sa susunod pa palang araw, tapos merong gumagamit ng page nila or may gumawa ng page nila, nakapangalan ng page nila na ngayon yung bagyo, tapos wala naman pala. Tapos pagdating sa mga yung mga rapol-rapol, gumagawa sila ng mga hindi nila totoong pangalan, ganun, para manloko ng kapwa. Tapos pagdating sa edukasyon naman is, doon, no, sa edukasyon, niloloko yung mga bata, kunwari, gagawin nilang, ay, tuturuan kita ng ganito, tapos, yun, tuturuan kita ng ganito, basta magbigay ka ng bayad, ganun, or i-load mo ako ng ganito, ganito, tapos, and then, hindi na pala sila re-replyan or papansinin yun. So ayun 'no, gano'n pa rin pala talaga, medyo meron pa rin talaga na mga, mga hindi natin inaasahan na ganyang pangyayari pagdating sa social media. So ikaw naman Kuya Aki, paano nga ba natin, malalaman kung tama yung impormasyon na nakukuha natin sa social media or sa technology? Sabi nga nila, no, click, ano tawag nito, Think before you think click. now, tawag nga 'to, think 10 times, no, before ka mag-agree dun sa ano na yon. Click 10 times, it's because you're not just kumbaga click 10 times before you decide yun pala. Kasi decide na to agree on it or not. Because as we observe right now, I agree to the both of you that fake news or false information are still rampant. So that is why it's very important that we youth we know to how to search a tawag nito, a a very very fact news na talagang we think na, "Ay tama na 'to." Kumbaga, hindi lang tayo basta-basta mag-rely sa isang sa isang source lang 'no. Actually even nga media 'no, minsan nagkakamali rin 'no, we cannot deny the fact na may mga media pa rin talaga na yun naiiwasan. Yung parang na kailangan talaga natin to be more vigilant, to be more talaga mas busisi pagdating sa information. Kasi ako may nakalat akong information nito, itong mga 3, 4, 5, then
na ako dun, oo. Pero ayun pa rin kung di may pangalawa, it's very ano talaga, it's very difficult for us 'no, to search na sa mga true information talaga. It's because social media napakadaling kumalat, isang in just one click 'no, lalo-lalo na mga Pinoy 'no, napakahilig ng pagpiyastahan yung mga tsismis na kumakalat 'no. Yung mga ano, yung parang gano'n na, "Ay ito si ano na ano," may mga gano'n. Ta's duh, yung mga gano'n na way na talagang kahit di naman ano, lalo na't mga ano, yung mga ka-intriga-intriga, yung parang mga gano'n na mga informations, knowing na hindi pa nagfa-fact check kung tama ba or hindi. So, usually ganun talaga yung dapat nating gawin 'no, and of course we can use education 'no, as our platform and especially in this Kalambag 'no, our social media platforms, we can use this as our way para mag-spread kung paano natin makukuha yung mga fake news, paano natin malalaman if fake news ba siya or hindi 'no. And of course 'no, especially sa Facebook kahit na yung may mga blue ano, yung may mga blue check, minsan di rin yan napagkakatiwalaan. So mahalaga na matutunan natin 'no, kung anong saan ba tayo dapat kumuha ng mga source of information 'no, o saan ba tayo dapat kumuha ng mga balita 'no, especially sa mga students ngayon. And tama yung sabi ni Roger na may mga times na may kumakalat na mga news to make us panic, gano'n. So yun yung napakahirap sa ngayon 'no, na dapat talaga natin na wakasan na, dapat na mawala na kasi nga 'di ba ano, nagko-cause siya ng trouble and of course, nakakabahala din siya 'no, sa hindi lang sa mga kabataan kundi sa ating lahat. No, so ayun, so back to you, Hannah. So yun naman yung aking Oo. So, mm. ang dami pala talaga nung Kuya Akim tsaka Kuya Roger yung mga danger na talagang nagiging effect ng social media. Pero at the same time, meron pa rin naman na mga good effects sa atin ng social media. Pero ayun nga, pagdating sa social media, siguro kung yung mga ganyan, para sa akin, think before you click, sabi nga nila. Think twice before you click. Sabi ng teacher ko last nung ako'y senior, na pag-isipan mo muna mabuti bago ka mag-click. Kasi may mga times din na may mga napapanood kasi ako online din na yung mga true story na about yung sa social media, sa mga conversation, gano'n na yun nga, may mga harassment na nangyayari. So, yun dapat din yung isa sa tinutuldukan natin. Kaya dapat mas maging maano tayo, mas maging maingat pagdating sa income social media kasi hindi naman lahat ay dapat paniwalaan at hindi rin naman lahat ay mali at hindi rin naman lahat ay tama, 'di ba? Pero yun nga, ang dami pa rin talaga. So nasabi na rin pala natin kung yung mga panganib na dulot ng social media. So, suporta sa kabataan naman tayo. Kung ikaw ay nakaranas o nakasaksi ng karahasan sa kapwa kabataan, ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang matulungan ang iba at mapigilan ito? So, ito naman yung parang dito naman natin ipasok kung paano ba tayo makakatulong or paano natin matutulungan yung mga kabataan rin na nakakaranas ng harassment o yung tinatawag violence na tinatawag. So, ayun. Ikaw naman Kuya Aking, kung ikaw na ay nakasaksi or Sige, sige. nakaranas man ng karahasan, anong dapat mong gawin at paano natin 'to maiiwasan? Actually simply 'no, napaka-simple lang 'no. Huwag tayong mawalan ng ano, lakas ng loob na magsubok sa authority. Especially kapag kapwa kabataan natin na we feel like mas malakas siya sa atin, gano'n. So, yun kasi parang nagko-cause siya ng ano, eh, ng safe space sa ating mga kabataan. Especially at saka dun naman sa kabataan na naman na nagkasala man 'no, we have juvenile ano 'no, juvenile delinquencies, ayan. And of course, meron tayong nasa ano,
So ayun, nawala si Akim 'no, nawala si Akim. Ay, hello? Nawala ako? Si Ayan, Akim. ayan. Nasayang na. So ayun, meron tayong mga child at risk, no? Yung mga child with conflict with the law na dapat na maprotektahan ng ating mga ng authority of course ng ating mga ahensya ng gobyerno. So it's very important una dapat alam natin yung mga numero, yung of course yung mga hotline numbers no ng ating what do we call that um yung ating mga authority of course so in order for us to be more safe, in order for us to be more comfortable no na magsumbong sa authority no na hindi matatakot. Yun lang mga simple way no na dapat nating matandaan no if ever man nakarating mga ganong bagay. So don't ano, tawag nito, huwag tayong matakot and of course 'no, sa ating mga schools din dapat napakaimportante na meron sa ating mga paskilan na yung mga hotline numbers kung sino yung puwedeng lapitan, sino puwede nating kontakin if ever na naka-experience tayo ng mga gano'ng bagay. So, we are hoping 'no, all that at schools including universities 'no, na may mga ganito sa mga bulletin boards ninyo. And of course, sige ikaw naman Roger. So, paano ka makakatulong 'no, paano paano ka kung ikaw man nakaranas at ng mga tawag nito, na ng karahasan sa kapwa kabataan, ano mga dapat mga hakbang na maaari mong gawin upang matulungan ang iba at mapigilan ito? Yun unang-una yun nga binanggit mo na rin kanina, na tawag dun, magsumbong tayo sa mga authority o sa mga puwede nating malapitan na makakatulong sa'tin para ma maibsan or matuldukan yung mga karahasang ginagawa ng mga kapwa nating kabataan or ng mga ibang tao is siyempre, kailangan talaga natin is may sumbong agad or 'wag na nating ipagsawalang-bahala na, "Ay wala lang 'yan baka ano tawag dun, baka trip niya lang or baka close sila or baka magkaibigan sila." 'Wag nating hayaan na ibang tao pa yung mabuso sa mga taong mahihina din ang loob para magsumbong or para para tawag dun, para matuldukan yung kasamang ginagawa sa kanya. Ang gagawin lang dapat natin is yun nga, unang-una is lumapit tayo or kung sino ang malapitan natin kasi hindi naman lahat ng oras is nandiyan yung mga barangay or mga barangay tanod, pero mas mainam na rin na magsumbong agad tayo sa mga magulang natin kasi sila din yung makakaintindi o sila din mismo yung tutulong sa'tin para magsumbong sa authority para para yun nga matuldukan kaagad or malaman kung sino talaga yung mga gumagawa ng mga karahasan. At lalong-lalo na sa social media, marami 'to sa mga kabataan. Ang daming tawag dun na ma-blackmail, tama ba blackmail? Bina-blackmail sila ng mga kanilang mga 'di ba mga karelasyon nila or kung sino man sa kanila ang nakakaalam or kung ano man yung ginagawa nila at ginagamit nila yon bilang tawag dun, bilang bala or bilang pangbara sa taong biktima kasi dun pa lang is matatakot na yung biktima, na ano matatakot na siya magsumbong or magsalita tungkol dun sa ginawa or kung ano yung kung binully ba siya or binidyo tapos binubully gano'n. Then, sa dun din sa social media is yung mga pagpo-post na mga ano mukha natin ng walang paalam o halimbawa post ka agad ta's nagkalat yun, ginawa nilang memes din nagkalat din. Then 'pag nalaman ng ano nung biktima or nung may picture siyempre mahihiya siya, mawawalan siya ng ganang lumabas or baka paglabas niya dun pagtawaran siya or, tawag dun or tawag dun yung loko-lokohin siya o i-discriminate siya na, "Ay sikat ka nga sa social media, nakikita mo ba yung picture mo?" Tapos siyempre magtataka yung biktima, "Ay ba't nandiyan yung mukha ko?" Tapos biglang nag-viral o 'di nagkalat na sa buong mundo, 'di ayun nag-viral. 'Di siyempre hindi lahat na nagba-viral is nakakatulong sa tao. Kumbaga meron din kasing tao na ayaw talaga nilang ma ma-involve sa kahit anong social media kasi nga, gusto nilang maging okey yung
okay yung paglabas-labas nila ng bahay o paggala-gala nila kasi hindi sila matatakot na hindi sila matatakot na lumabas kasi wala silang Facebook pero or sa social media. Tapos pagdating naman dito sa ating pagwala sa social media ang gagawin natin is yun nga, wag nating pabayaan or wag nating iwasan yung mga taong naharas or siyempre bilang kabataan is kailangan natin tumulong kahit sa maliit na ba sa abot natin kaya kasi nga hindi lahat ng tumutulong is may kakayahan para gumawa ng tama kasi nga meron tayong batas para sa karapatan ng mga kabataan, lalo sa mga kababaihan, kahit sa mga bata kasi importanteng may malaman natin yung karapatan ng mga bata kasi ang daming nabubuli, ang daming nagpapakamatay, tapos ang daming nasasangkot sa kahit anong kaso. At yun nga para doon sa mga magulang or sa mga ibang kabataan is pakiingatan natin yung mga kapwa nating kabataan, lalo yung mga nakakabata sa atin na kapatid natin is pangaralan natin sila minsan na iwasan yung pakikipag-away or pambubuli kasi nga isa din yung nagiging sanhi ng kanilang kawalang gana mag-aral kawalan nilang ng mag-aral. At wag nating gawing weapon yung social media para mang-bully or mang-discriminate ng kapwa natin. Thank you, Roger, no? Ayan, thank you so much, Roger, no? Tama, no? Because nandiyan pa rin talaga yung mga discriminations, no? So, paano naman kaya natin na mapapalakas ang suporta at tiwala ng mga kabataan sa gobyerno at sa mga organisasyon na nagpapatuguyod ng kanilang kaligtasan? For example, Save the Children, no? Marami pa, no? Of course, meron tayong Education Out Loud. Actually, marami tayong mga organizations that protects our child in our country. So, paano natin mapapalakas ang support at tiwala ng mga kabataan, lalo na sa gobyerno? So, ikaw naman, Hana. Okay? So, ayun nga, sa tingin ko po, ang pwede natin paano nga ba natin yun mapapalakas is yung siguro bilang estudyante, yung makipag-ugnayan tayo sa mga guro. Tapos yung, pwede tayong mag-suggest kung ano nga ba yung mga sa tingin natin dapat gawin kapag may mga ganyang circumstances at isang guni natin kaagad kung ganyan para mabigyan kasagutan kung ano ba dapat yung pwedeng gawing solusyon kung may mga bata man or may mga estudyante na nakakaranas ng mga ganyang pangyayari sa buhay. At siyempre, makipag-communicate tayo dun sa mga tao na alam yung dapat gawin at yung para mai-explica na yung mga dapat gawin lalo na sa mga estudyante. Kasi ang kakulangan nga naman po sa impormasyon at kakulangan din sa nalalaman or sa karapatan, yung hindi natin alam gaano yung karapatan natin, is kakulangan rin sa mamamayan na meron. At siyempre, maganda rin talaga po na isang guna sa mga gobyerno like mag-report tayo na ano pa ba yung mga pwede nating gawin or sabihin natin yung mga hinaing natin para alam nila kasi hindi naman po sila gagawa ng batas or ng solusyon kung wala yung galing sa atin na nakakaranas or nakakasakit. So, ayun lang Kuya Akim, yun yung sa tingin ko na pwede natin makipagsangguni tayo ng maayos at sa lahok sa mga programa ng gobyerno. Yan. Ikaw naman Kuya Roger, ano naman sa tingin natin yung pwede natin na magamit upang mapalakas pa yung tiwala ng mga kabataan sa gobyerno, ng organisasyon at pagkapagtaguyod ng kanilang kaligtasan. So ayun nga nabanggit mo na rin naman Hana na pwede tayo maipagtulungan sa mga guro o sa mga barangay officials kung paano kasi sila mismo talaga yung nakakaalam ng karapatan ng mga bata at
ng kahit kabataan kasi sila din naman talaga yung may karapatan para magbigay tulong sa atin na ibahagi yung dapat nating ibahagi sa mga kabataan o sa mga bata na ganito ang tama at ganito ang mali. Kumbaga, dapat meron kang dalawang option na kung makikinig ba sila or hindi. Pero asahan na rin natin na meron may makikinig, merong hindi. Kasi nga, meron din mga bata na, ay, baka kasi Wana hindi totoo yung mga sinasabi nila. Ba't yung mga ganito ganyan, o 'di ba? Meron pa rin kabataan at meron pa rin batang gano'n ang iniisip kasi nga nawawalan sila ng gana sa mga binabahagi ng mga ibang officials natin o mga nakakaalam talaga ng karapatan nila. Kasi nga, ang kinagisnan talaga nila is yung ganito lang gagawin nila, mag-aral lang na mag-aral, tapos maglaro lang na maglaro, yun lang. Pero hindi nila alam na pagka sila sanggol pa lang sila is meron na silang karapatang para malaman yung kanilang mga dapat gawin. Kasi nga, yun nga ay na-aprobahan ng mga nasa gobyerno natin na yung karapatan mismo ng bata na yun nga matuto mag-aral at tapos karapatang pumili ng kanilang mga dapat gawin sa buhay. Then sa school kasi is ang malalapitan lang talaga natin is yung mga officials na halimbawa ng mga guro, tapos yung kahit sa mga LGU o NGO, pwede sila malapitan para pakiusapan upang magbahagi ng mga nalalaman nila kung paano ang pag-aayos ng sarili ng isang bata or paano nila makukuha yung karapatan nila ng walang halong takot or walang halong takot na baka hindi totoo yung mga sinasabi kasi nga meron kasing yun nga, nabanggit ko meron kasing mga bata na hindi talaga naniniwala kasi mas gusto nilang maglaro lang ng maglaro tapos wala. Tapos pag napabayaan ng mga magulang, siyempre isisisi na naman yun sa mga nakakaalam kung ano yung mga karapatan ng bata. Kailangan talaga natin makipagtulungan sa mga nakakaalam kasi nga sila din talaga yung makakatulong sa atin. Hmm, ayan. Maraming salamat, Roger. And of course, no, yun din yung isa sa mga katulong sa atin. And of course, no, dagdag ko lang sa sinabi ng dalawa, no, para of course, no, mahalaga na every schools, no, must conduct tawag nito, symposium, mga seminars about on how to protect the rights of the child, rights of the student, and of course, no, pwede na rin doon ibanggitin yung mga NGOs o yung mga government agencies sa ating community na tumutulong sa mga ganitong usapin. And of course, no, napakaganda rin na maging bukas ang ating lipunan, maging ating pamahalaan, no, sa pagtulong sa ating mga kabataan. Ang sa gayon ay maging sila rin ang maging thinking topic kung gaano katagumpay ang ating pamahalaan, no, lalo na yung pagkakaroon ng Child Protection Committee sa bawat komunidad nang sa gayon ay maprotektahan ang lahat ng mga kabataan, no, laban sa anumang kauri ng karahasan. Ayan, so paano natin napapalakas ang paano naman sa pagpapalakas naman sa boses ng ating mga kabataan. So paano natin mapapalakas ang boses ng kabataan sa decision at programa na makakaapekto sa kaligtasan at karapatan, okay. No, so paano natin mapapalakas ang boses ng mga kabataan sa mga desisyon at programa na nakakaapekto sa kanilang kaligtasan at karapatan. Sige, mauna ka, Roger. Kasi nauna si Hana kanina. Sige, thank you, Hakim. Paano nga ba natin mapalakas yung boses ng kabataan para sa kung paano makatulong or paano maiiwasan ang epekto ng kanilang karapatan ba? Basta yun. Doon na kung paano natin mapalakas is unang-una is yung halimbawa ganito sa ginagawa natin kasi kasi as of now kasi karamihan sa atin is nakasama dito is mga kabataan, 'di ba? Tawag doon,
dami nating kabataan na nakasama sa Kalambag at mayroon din mga kabataan na gustong sumama para maibahagi din nila kahit konti yung mga nalalaman nila sa mga nanonood at sa mga gusto pang subaybayan ang episode na bawat binabahagi ng kabataan. Unahin ko muna sa paaralan bilang kabataan din na nag-aaral ng education is kami dapat yung kami yung tinitignan bilang unang pahina na magbabahagi ng tamang desisyon para sa buhay, para sa karapatan at meron ding kabataan na meron ding mga ibang kurso na pwedeng tumulong sa mga kabataan na para mas mapalakas yung boses nila paano magbahagi or magkaroon pa mas maraming opportunity para matulungan yung mga kabataan na makapag-aral or magkaroon ng kaalaman sa mga karapatan na maibabahagi din nila sa ibang kabataan na malayo sa mga social media or malayo sa komunidad na ay ganito, kailangan mong sumali sa amin or imbitahan sila sa mga ganito para mas ma-build up pa yung kanilang mga kanilang sarili na magbahagi ng mga gusto nila or mga gusto nilang malaman, gusto nilang mapag-aralan, mga ganito. Tapos sa community naman is andiyan naman pwede makipagtulungan sa mga matanda na pwede makipagtulungan sa mga matanda na magbahagi sa ibang pang kabataan o sa ibang bata na pwede silang pumunta or pwede silang umattend sa mga ganitong seminar para mas malaman din nila na hindi lang karapatan nila ang ma-build up kundi yung mga kagustuhan din nila para sa kanilang mga sarili. Ayan, thank you so much, no, Roger. So, dumako naman tayo kay Hana. So, ikaw naman, Hana, no? So, paano naman kaya natin nun, paano kaya natin mapapalakas ang boses ng mga bata sa mga desisyon at programa na nakakaapekto sa kanilang kaligtasan at karapatan? So, ayan, Hana. So, ayun nga kuya. Ano nga ba natin mapapalakas yung boses nila? Siyempre, tayo rin bilang isang kabataan, ang ganda rin na sa atin din mismo. Kasi kasi kung short story lang. Kasi nung panahon na dahil nga super officer sa school, ganyan. Natutuwa sila kapag pareho nilang kabataan, yung nakikita nila na nag-iistika rin sa kanila ng mga karapatan or yung mga nagtuturo din sa kanila. Kasi parang sila yung na-enjoy at saka na feel nila na hindi sila iba. Kapag kapareho nilang kabataan nagtuturo rin sila or kapareho nilang estudyante, parang gano'n. So napansin ko at nakita ko at naranasan ko, mahalaga na tayo rin na isa rin tayo sa maging instrumento na magamit para maipakita natin sa kanila na paano ba nila dapat gamitin yung karapatan na meron sila at dapat alam nila yung karapatan na meron sila. So yun yung gusto gamitin natin yung pagiging kabataan natin para makita rin nila yung magiging kumbaga nagiging equal ng yung paggamit ng maayos sa mga karapatan at kung paano nila makikita sa atin. So yung nasabi ni Kuya Roger, naging katulad ng ginagawa natin, naging itong platform na ginagawa natin is isa rin siya sa nakakatulong para malaman nila at lumakas yung loob rin nila para when comes naman sa karapatan at saka sa kaligtasan at alam din nila. Siyempre ang ganda lang talaga ng program natin dahil nga isa rin tayo sa nagiging inspirasyon ng iba para malaman at mas lumawak pa yung kaalaman nila in terms of education, sa mga karapatan at sa marami pang iba pagdating sa
mga ganyan, mga karahasan, kaligtasan. Napakarami at napakalawak ng naaabot natin. So yun nga, isa yun sa ano, maging susi pa rin tayo at makikita nila sa atin din yung ano, yung equal or yung kinalabasan ng maayos at saka magandang pagkakaintindi natin pagdating sa karapatan na meron tayo. At the same time, magagamit din nila dahil alam nakikita na nila sa atin na nagagamit natin. So ayun, back to you Kuya Akiem. Ayan 'no, maraming salamat po talagang mga kabataan tayo na magiging inspirasyon ng karamihan 'no, para tumindig at manindigan para sa ating minamahal na bansa at para sa mga kabataang Pilipino. At napakaganda ng episode na 'to 'no, kasi nga talagang na-highlights natin 'no, yung mga maaari nating gawin at maaari nating ipaglaban bilang mga kabataan. And of course naman 'no, napakaraming programa para sa mga bata at lalong-lalo sa edukasyon kasi napakarami ng scholarships 'no, and we really hope 'no, I don't know sa community niyo ba, tawag nito, sa lakas ba wala bang binabayaran yung mga students diyan when it comes sa mga tuition fees sa senior high school? Wala ba o may binabayaran pa rin kayo? So, ano po, sa lakas naman po kasi, which is free naman po tayo dahil hindi naman nagkukulang ating government pagdating sa income sa mga gamit, lalo na sa pagdating sa ating mga senior. Actually, sa ating mga senior, noong time na ano, merong inaano po yung mga ano natin, yung government natin nagbibigay sila ng mga papers. So, wala naman kaming binabayaran na gano'n kalaking or something na binabayaran as incomes project kasi po ang lakas is more on indigenized. So hindi mo kailangan gumastos ng malaki para sa mga ganong ano, kumbaga dapat makita mo, maging creative ka, maging ano ba yung tawag dun, maging independent ka pagdating sa mga ganong bagay. Kasi sabi nga ni Sir Ives, shout out kay Sir Ives dyan from Zambales. So, sabi nga niya, maging creative ka, hindi lahat ng bagay ay nabibili dapat alam mo yung worth ng mga bagay na nakikita mo at alam mo yung worth mo bilang ikaw. Yon. Yun yung isa sa mga ano sa wakas. So kaya wala kaming gaanong ginagastos. So ang number one lang naman po kasi doon is yung 'pag may mga ano lang, may mga research lang, gano'n. Pero wala naman po talaga. Kasi yung mga project na pinapagawa na ng ano, mas preferred talaga is indigenous or yung mga, tawag dun, yung recyclable materials, mas bet nila yung gano'n kasi hindi naman na kailangang gumastos ng mga estudyante. So, nale-lessen yung gastos at nale-lessen yung magiging problema or magiging ano ng iisipin ng mga estudyante, yun. Gano'n Kuya Akib sa lakas. Ayan, maraming salamat 'no, kasi dito sa Kitatawan ano, tawag nito, simula kindergarten hanggang of course yung high school wala ng binabayaran yung mga students namin dito. It's because we have this special education fund wherein wherein yung fund is galing sa government namin, sa CPLDO na pinabahagi sa mga mag-aaral. It means kung merong project ba yan o kung ano man yung mga gastusin sa school ng mga bata ay sagot na ho yan ng aming pamahalaan. And of course naman 'no, it helps a lot kasi nga tumaas-taas yung rate ng mga batang laging nasa school, yung pumapasok sa school and bumaba rin yung percentage ng mga dropouts. And with that 'no, yung parang pinoproblema na ng mga parents ito is yung pambaon araw-araw and yung mga gamit na and minsan yung mga gamit na may namimigay ng mga NGO. So ayun, we are so happy for that and we really hope that this is not just for Kidapawan, but this is for all ano, all provinces, all municipalities, cities around the country 'no, na talagang sana maging libre na walang babayaran. Kasi it was stated na rin under Article 14 'no, ng ating 1987 Constitution na dapat ang education ay accessible sa lahat 'no, not just equality but equity when it comes to education. So ayan 'no, parang may pa-adlibs lang tayo ng konti. Ayan, so para naman sa panghuli natin ano, so ano ang iyong pangarap para sa isang ligtas na Pilipinas para sa mga kabataan at paano mo makikita ang iyong papel sa paggamit ng pangarap? Sige, ikaw mauna na kasi parang nakangiti ka. So ayun nga po, ito na yung parang nung tinignan ko yung ay nung nakita ko yung question sa ano, medyo sobrang tuwa ko kasi ito yung opportunity, talagang opportunity na malaki talaga na
gano'n yung mai-ano natin, masabi pa natin lahat ng saloobin natin, tsaka yung mga ano natin, yung hinaing mga saloobin, hinaing natin sa sarili natin. At bilang kabataan, ako po kasi napakalaki ng pangarap ko, that's why gustong-gusto ko talaga na makapagtapos kaagad, gano'n. Parang excited na ako agad na mag-college, parang gano'n yung nararamdaman ko. Pero yun nga po, bilang kabataan ang pangarap ko sa ating, government, sa ating mga ano, mga nakatatas sa atin, na maabot pa nila yung kasuluk-sulukan ng, bawat lugar or kasuluk-sulukan pa ng, mga ano, mga lugar dito sa atin, sa hindi lang sa around Zambales, pati na rin sa iba't ibang lugar. Kasi sa nakikita ko po, alam mo nung panahon na sumasama po ako sa aking ama sa paggagala at pati na nung sa aking mga kuya, nakikita ko na meron pa rin po pala na mga lugar na hindi naaabot ng tulad na meron pa tayong social media. So may mga lugar talaga hindi naaabot ng social media dahil wala silang signal. At the same time, wala rin silang sapat na gamit, kahit wala silang sapat na gamit para sa ano nila. Pero may mga nagtuturo, kaya lang hindi gano'n ano yung kumbaga hindi gano'n kaganda yung ano nila, yung mga gamit na meron sila dahil nga wala rin silang signal. So yun, isa sa pinakapangarap ko is maabot pa nila, mas maging masusi at masuri pa sila sa lahat ng mga lugar. Kasi may mga lugar pa rin talaga na hindi talaga naaabot. Dahil nga mas naka-focus tayo dun sa mga nandito lang tayo yung naka-focus lang tayo dito nandito lang, kumbaga kung ano lang yung nakikita. Mas maganda pa rin na yung bawat talento or bawat na ano is nakikita pa rin nila. Yun yung isa sa pinakapangarap ko, maabot pa po nila at mabigyan pa ng mga oportunidad na maipakita kung ano yung ganda or yung talento na meron sila. Yun, Kuya Kim. Ayan, maraming salamat mo. Ikaw naman Kuya Roger, 'no? Ikaw naman Kuya Roger, ano ang iyong pangarap para sa isang ligtas na Pilipinas at sa mga kabataan at paano ito paano mo nakikita ang iyong papel sa pagkamit ng pangarap nito na 'to? Paano makikita yung pagkamit mo sa pangarap na isang ligtas na Pilipinas? Yun nga, bukod dun sa sinabi ni Hana is yung yung pangarap talaga is yung mapuntahan yung mga lugar na malayo sa social media, malayo sa mga mga kuryente or mga ano talaga is kasi yun talaga yung mga ano, yung talaga yung mga late or doon nale-late sa mga halimbawa kung kailan darating yung bagyo, yun yung talagang mas nakakatakot sa kanila kasi nga bukod sa late na nga sila tapos sila pa mismo yung matatama ng bagyo or dun pa mismo sa lugar nila darating yung bagyo. Ang gusto ko lang naman is yung lahat na ano tawag dun, hindi na dapat piliin or hindi na dapat piliin kung sino ang tutulungan or kung sino ang dapat nating payuhan kasi nga as of now is kailangan natin talaga na magtulungan kasi mas magiging matatag yung isang bagay kung mas magiging matatag yung isang bagay or yung isang bansa kung magtutulungan ang bawat tao kasi tao din mismo tao din mismo ang gagawa ng kanilang halimbawa gagawa ng kanilang tulay para mas maabot pa yung yun nga sabi ni Hana na mas maabot pa yung kasulok-sulukan ng mga kasulok-sulukang bahagi na ikakaunlad ng ating bansa or ng ating ekonomiya kasi ang dami ko talaga nakikita na tawag doon, no? Ang dami ko talaga nakikita na nagtataga pa rin para buhay. Ang dami ko pa nakikitang gustong-gusto nila na makamputa sa mga ganito, gustong-gusto nila makakain ng mga ganito. At nakikita ko talaga yung sarili ko na nung elementary pa ako na tawag doon, no? Hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw pero kahit papaano nakokontento ako sa kung ano meron na binigay sa akin ng magulang ko kasi yun yung yung hindi naman importanteng humiling ka ng ganito kasi yun lang yung kaya nila maibigay. Pero ngayon is kahit papaano nakikita ko na rin sa mga kabataan kung ano yung nabigay sa inyo, magpasalamat kayo kasi yun yung meron kayo. Kasi yung ibang tao,
hindi sila nakatanggap niyan, hindi sila nakakain niyan, at bukod dun hindi sila nakakatulog ng maayos, hindi sila ligtas sa lugar kung saan sila ngayon kasi ang dami pa ring kulang na dapat ibigay sa kanila or dapat na maitulong sa kanila kasi hindi naman lahat is yun nga tinatagap nila as halos magkatulong gusto na maabot pa yung kahit dulo-dulo ang lugar kung saan merong taong nabubuhay na gusto ng ganitong pangarap, na gustong ganito mapuntahan, gustong makamit yung gusto nila sa buhay na kahit hindi man lang umangat, basta makaahon kahit papano. Yun lang yung gusto ko. At yun din yung gusto ni Hana, malamang si Akim, gano'n din ang gusto niya. Of course, no, talagang gano'n naman talaga na sana lahat, no, ng mga kabataan ay maprotektahan ng ating batas, ng ating, of course, ng ating lipunan, maging ng ating pamahalaan, no. Sa kasulok-sulukan naman yan, no, na we know that this is impossible because of ang daming barriers na humaharang, but still we really hope that in the future it will happen, no? So we are hoping that yung ligtas na Pilipinas, no, ay ating makamtan, ay mapasa atin, no, kahit sa sunod man lang, no, na talagang makikita natin ating bansa ay ligtas sa anumang uri ng karahasan, sa anumang uri ng, of course, discrimination, and of course, no, hindi naman maiwasan yung bagyo na yan, but at least maiiwasan natin yan through being sensitive, no, to our environment, no, because sabi nga nila, no, respect begins respect. If respeto mo yung kapaligiran natin ay, of course, maiiwasan natin yung mga iba't ibang mga natural calamities. And we really hope, no, na lahat ng mga kabataang Pilipino, no, ay makamtan ng isang ligtas na Pilipinas na may kalayaan at may karapatan tayo na mamuhay ng payapa at malaya. And of course, para sa panghuli, no, talagang ang Pilipinas, no, gaya ng sabi ni Samantha Bernardo, na ang Pilipinas ay hindi magiging Pilipinas kung wala ang mga Pilipino, lalo-lalo na ang mga kabataang Pilipino, na siyang magpapatuloy, no, sa susunod na henerasyon. We really hope lahat ng mga kabataan ay maprotektahan at makamtan ang kalayaan na siya nararapat para sa kanila. Ayan, isa napakagandang hapon sa ating lahat, no? Alam ko't umuulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, no? Naway mag-ingat ho tayo at ipagdasal natin yung mga kababayan po na nasasalanta ngayon ng bagyo. Sana'y maging maayos po ang lahat, no? At of course, no, sana'y maging ligtas din po sila sa kanilang mga tahanan. And of course din po, no, ngayon po ay isang pagbati po, no, sa organisasyong Teachers Incorporated na ginaganap ang kanilang assembly ngayon sa PUP, no, sa Manila. Saan na Manila ba yan? Di ko sure ha. Basta sa PUP Manila, oo. No? So, no, isang mabuhay po ang mga kaguruan at isang pagbati rin po para sa inyo. And of course, no, para po sa paglalahat ng ating napag-usapan ngayong oras na ito, no, nariyan si Hana para ibuod ang ating napag-usapan. Wala. So ayun, napakarami nating natutunan at nabusog ang ating mga utak dahil nga ang daming nating mga nalaman, na ang dami pa rin pala talaga nating dapat pang sinusuri at dapat nating malaman pa. In terms of education, pagdating sa edukasyon, kailangan na tayo ay magkaroon ng sapat at maayos na edukasyon. Makamit natin ang edukasyon dahil ang edukasyon ang susi ng lahat. Dahil yun, ang susi ay ang edukasyon ang isa sa bagay upang matulungan tayo patungo sa maunlad na mamamayan. At isa na rin dito ang teknolohiya. Pagdating naman sa teknolohiya natin ay maging masuri at maging mapagmasid at saka maging maging independent tayo pagdating sa ganyang bagay at dapat alam natin ang dapat na pinapaniwalaan at yung hindi pinapaniwalaan. Dapat alam natin ang pinagkaiba nilang dalawa. At syempre, dapat naging maingat tayo pagdating sa paggamit ng social media dahil hindi lahat ng nasa social media ay totoo at hindi rin naman nasa social media ay tama. Mayroon din sa social media ang hindi dapat pinapaniwalaan. At mayroon din itong masamang epekto sa atin. Tulad na lang ng mga nabanggit na scam or mga fake news na kumakalat, mga viral na kumakalat na hindi naman
walang katotohanan. At meron din tayong suporta sa kabataan na kung ikaw man ay nakaranas ng mga karahasan or ikaw ay nakasaksi, maigi na ikaw ay sumangguni agad sa mga nakatatanda or sa mga nakakaalam ng mga dapat gawin. At dapat alam mo kung sa kanino ka dapat magsabi at dapat kanino ka dapat magsumbong or makapagsabi kung ano dapat yung gawin at para mabigyan solusyon kaagad ang mga ganong usapin pagdating sa karahasan. Pagdating naman sa ating, kung paano natin papapalakasin ang boses nating mga kabataan, eh, siyempre dapat ay alam natin yung mga karapatan natin at dapat, makilahok tayo or makipag-join tayo sa mga organization or sa mga program ng gobyerno para alam din natin kung ano ba yung karapatan na meron tayo at para maranasan natin magkaroon ng boses, maisabi natin kung ano yung mga ating mga saloobin. Para rin mapalakas natin yung power natin bilang kabataan. Maging ano tayo, image sa ibang kabataan upang makamit din nila yung karapatan na dapat ay nakakamit nila. At siyempre, pagdating naman sa ating pangarap, nabanggit natin na marami dapat maabot pa ng ating government at ng mga nakatataas sa atin, yung mga lugar at mga parte dito sa atin sa buong Pilipinas, ang mga hindi naaabot ng mga nabanggit na social media or, teknolohiya, mga walang signal, mabigyan sila ng oportunidad upang maipakita kung ano at sino sila at maipakita na yung mabigyan sila ng oportunidad na mabigyan tulong upang sila rin ay umunlad kasabay ng pag-unlad ng nasa patag. Ayun. So yun Kuya Akim at siyempre kasabay ng ating tema na break the prevalence and end the violence, protecting children, creating a safe Philippines. Part 2 na po ito. At siyempre meron tayong KKK. Ating KKK for today ay ang kaligtasan, klima at kapaligiran. So back to you Kuya Akim. Ayan, maraming salamat sa Hana, 'no, at isang mapagpalang hapon sa ating lahat, 'no. Naway nasa mabuti tayong kalagayan diyan at kung nasaan man tayo ngayon, of course, 'no, naway gumanda-ganda ang ating panahon nang sa gayon ay maging happy-happy lang tayong lahat, 'no. At bago po niyan, 'no, nariyan po ang ating ilan sa ating mga announcement po na ang Kalakbag ay napapanood po siya every afternoon po yan, 'no, every Saturday afternoon po yan, 1 to 2 PM po. Aside from that, mamayang gabi din po, every Saturday din po yan. Nariyan po ang ating Senior City, 'no, tumatalakay sa isang lifelong learning. Mamaya po yan, kada Sabado po yan, 7 to 8 PM po. And lastly, para mas magkaroon tayo ng mga sagot-sigong lipunan, nariyan ang inklinasyon, now na. Mamaya po ay every Wednesday po yan, 'no, 3 to 4 PM po, ayan po, 'no. Naway nasa maayos tayong kalagayan ngayon, maging ligtas at lagi nating tatandaan, laging ligtas ang may alam. Muli po, ako po ang inyong likod, ako po si Kuya Akim ninyo. Nariyan po si Hana at saka si Roger, kaway-kaway naman din po kayo diyan. Ayan, at ito po ang Kalambak. Bless us all.